Network Entertainment. Gulat ayun kayo, na nga. no? Ayun, balik Friday na ulit tayo kasi no mga nakaraan. Yes. Marami mga delay pero ito. At saka bukod sa Friday, itong episode natin. Ay, taray ko na ba? Mamaya natin yan discuss. Mamaya natin sabihin. Pero, meron tayong episode ngayon Friday, pero meron kaming announcement mamaya na kailangan yung abangan. Yes, abangan nyo. Mga bago matapos yung episode, may Yung sasabihin episode, kami. Kaya meron kaming i-announce na for sure matutuwa kayo. Correct. So yan. Ngayon, this episode, magbabasa kami ng mga sinend na story sa amin. Oo, kasi natambak napansin na. namin yung email Natambak na. Sobrang dami ng mga nagsisend ng stories. Syempre, baka naman magtampo sila na ano ba yun? Nagpapasend kayo ng mga stories sa tapos hindi nyo naman pala binabasa. Kaya kailangan namin magbawas or parang mag-declutter. Oo. Ayan, nagsumuhay ka muna? Or... Sige. Ako muna. Sige yan. Okay, game. Timo, ito yun 1 minute pa lang, magkukwento na kami agad. Let's go. Correct. Ito, yung nag-send ng story nito is, sinabi niya dun pa lang sa my first part na wag daw banggitin yung pangalan niya. So, ito, hindi ko babanggitin yung pangalan niya. Sabi niya, "Hi po mga tito, call me MJ na lang po. I want to share this classic horror story from my high school alma mater. I went to all-girls school in Manila and sobrang classic nitong story na to among the students noon." Wait lang, alma mater kasi all-girls? Hindi. All boys? All girls. Olma, and mother. Hindi, alma mater dun sa nanggaling, di ba? Tama? Oo. Hindi, lang, parang naisip ko, all-girls, alma mater. So, siguro pagka all boys, alpha father. Anyways, medyo ako dito parang na-curious ako sa story nito kasi to, parang urban legend ata to. Urban legend ata ito sa school nila, di ba? Sa mga naunang episodes natin, ang dami Doon natin. tayo umpisa. Oo. Ang dami nating napag-usapan ng mga urban legend and sa bawat school nga, hindi pwedeng mawala yung mga kwento na katatakutan. Lalo na kung yung school ay dating cemetery. Eto na. I'm not sure na lang kung until now ba nakukwento pa rin siya around the campus. So, eto na nga. Ang setting ng kwento happened daw during a class sa may physics laboratory. May student na nagpaalam para mag-CR, so lumabas siya to go sa pinakamalapit na washroom. Merong kadikit na CR yung physics lab back then. Di ko na lang sure kung andun pa rin ba yun now since 8 years ago na akong nakagraduate from that school. Pumasok siya sa CR and walang tao. So she went inside one of the cubicles and did her business. While she's inside the cubicle, may narinig siyang pumasok ng CR. And hindi naman niya pinansin kasi baka may gagamit din. However, nagtaka siya kasi nakita niya yung sapatos ng student na nasa tapat ng cubicle niya as if nakapila for her turn. Hindi naman occupied yung ibang cubicles, so parang nagtaka siya. She looked up and doon siya nagulat kasi above her, mayroong isang matangkad na madre na nakatingin sa kanya, lagpas from the cubicle door, tapos nakangisi ng masama sa kanya. So, na-imagine ko, nagsi-CR siya, so nakaupo siguro kasi since all girls nga ito, nakaupo siya dun sa may toilet and then may nakita siyang paa sa labas ng cubicle. Tapos pagtingin niya sa may taas, nakita niya yung isang madre. So tama nga, ganun nga katangkad kasi imagine na nakita niya yung paa sa ibaba tapos pag tingala niya, lagpas pa dun sa may pinto ng cubicle and nakita niya itong madre na nakangiti. The story ended there and isa ito sa sikat na horror stories sa school na ito. Honestly, nung lumabas si Valak sa mga bagong horror characters na katatakutan ng tao,
Itong story na ito yung naalala ko dahil ganun ko na-imagine yung itsura nung madre sa story. Also, during my stay sa school na yon, yung physics lab CR really give off a creepy vibe dahil walang mga mirrors. Pero halatang meron dati and tinanggal lang dahil naiwan yung mga hooks sa pader, which made students wonder more kung bakit inalis. Yun lang po ang aking story mga tito. Super love ko yung mga episodes. It keeps me productive while working and natatawa at the same time sa mga hirit nyong jokes on the side. Wishing you more success and episodes po. Sana mabasa itong story. Maraming salamat sa iyo, MJ. And dahil dun sa may last statement mo, alam ko na ngayon kung anong school itong tinutukoy mo. Ikaw, Paps, alam na natin, di ba? Automatic. Alam na natin kung ano ito. Anong last statement yan? Sige, para ito. Idiin mo para malaman din ng ano. Sige, sinabi niya dito na wala na daw salamin yung mga CR. And all girls ito. Di ba? Napag-usapan na natin yan sa mga recent episodes. Malapit ba sa Robinson's Magnolia yan? Feeling ko. Ay, hindi ko siya kabisado kasi parang maraming ano to eh. Di ba may main to, may main campus. Basta isa talaga to sa mga sikat na ano, na school na ano, all girls. SP ang initial, SP. Special power. Oh, special power. Pero naalala mo, Paps, na may nagsabi na ano, kalat kasi talaga itong urban legend sa kanila eh. Na may nagpapakita nga daw sa CR kaya walang salamin. Pero may nag-explain na sabi nila yung mga girls daw kasi dito is hindi mapigilang lumabas-labas para mag-freshen up. Kaya napag-decided ng school na alisin na yung mga salamin sa CR. Pero malay mo, cover up. Ha? Cover up. Cover up. So, para ma-cover up, ginawang freshen up. Diba? pero nakakapagtaka, bakit sila magfe-freshen up kung all girls yung school? Para kanino sila pumoporma? Hindi mo naman sure kasi malay mo. Kasi naisip ko lang na parang, ay, magpapaganda ako, powder, di ba? Lip tint. Pero, para kanino sila puporma kung all girls naman sila? Baka alam mo, sa isa't isa. Ay, pwede, no? Sabagay. Alam mo naman, oo, tama. Pwede rin naman sa isa't isa. Hindi mapigilan kasi yan dahil puro nga babae. Pero ano pala, na-curious ako dito kasi never naman ako nakapag-aral sa isang exclusive na school. Paano pala ito, Paps, kapag nagkakaroon sila ng JS prom, for example? Anong eksena? Ayun lang, hindi ko alam. JS prom. Pero alam ko kasi, Paps, meron na dyan ngayon. Halo na yan. Halo na. Ewan ko, dati kasi, may isa pang school na nasa Katipunan na all girls daw. Pero nung pumunta ako doon, merong mga lalaki doon. Pero parang, may parang, hindi ko alam kung paano sasabihin, pero merong specific na set na pwede nilang tanggapin na pumasok kahit lalaki. Okay. So, depende sa course. Ganun. Hindi siya sa course eh. Hindi ko alam kung paano eh. Pero na-imagine ko lang siguro to, kung yung binabanggit mo yan na sa Katipunan, parang meron din diyang malapit na school na all boys naman. Siguro ang ginagawa nila pag ano ba? Ay, all boys ba yun? Ewan ko, di ko sure. Naisip ko lang na baka siguro pag nagkakaroon ng mga JS prom, yung dalawang school. Collab sila. Oo. Ang gano'n, tara collab. Diba puro kayo dyan, puro lalaki. Dito puro babae. Tara, gawa tayo ng event, JS prom. Tapos saka na lang mix and match. Kasi ang hirap na magkakaroon ng JS prom tapos puro kayo babae. Tsaka sa mga school ba na ito, nagkakaroon din ng muse at escort sa classroom. Oo nga, paano kaya yun? Parang, puro muse 1, muse 2. Sinong ibobotong escort? Sa bagay, may mga balita na ganyan. Dating muse, tapos naging escort din. Andito na naman tayo sa mga risky na mga jokes. Delicates. Don't go there. Don't go there. Anyways, ayun na nga. Based na dun sa mga clue na pinagsasabi namin, I'm sure alam nyo na itong school na tinutukoy niyo.
Ayun. Siguro ito. Ako magbabasa ako ng isang kwento din. Itong kwento na to ay hindi ko alam kung Ayun, pwede ko naman sabihin. Sinend siya sa email. Nga pala, kung gusto nyo rin mag-send ng tawag doon na mga kwento nyo, ito, ipa-flash ko sa baba. Send your stories through email at kwentongrdp@gmail.com. Ayun. Tapos babasahin namin siya after mga 1 year. Hindi, joke lang. Ito. Itong kwento na to, good day Tito Ian and Tito James. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jepoy. I-share ko lang po itong experience ko noong bata pa ako. Way back 90s. Mga bandang grade 1 ako noon. Wait lang, si Jepoy ba ay nakatira sa village? Oo. Pala trash talk ba yan? Hindi naman. At nag-trending siya dahil minura siya ni Oo, nung lalaki na yun. Ayan. So, year 1991 at summer vacation na ng mga estudyanteng nakatira sa isang compound sa Tondo. Sila yon yung mga bata na yun. Mahilig kami maglaro ng mga kababata ko noon. Isang beses, doon kami naglaro sa bakanteng lote na may malaking puno ng kaimito sa likod ng compound. Kanino kaya yon? Kaimito? Takbuhan, habulan, hanggang magsawa at mapagod. Nung kinagabihan, nagkataon na nag-brown out sa lugar namin kaya nagising kami sa sobrang init. Hindi ko alam kung bakit sobrang katinang pa ako kaya kamot ako ng kamot. Kaya nahirapan na ako makatulog. Kaya sinabi ng parents ko na doon na lang muna ako tumabi sa gitna nila. Naalala ko pa ang pwesto namin noon na yung kaliwat kanan kong paa ay sabay nilang kinakahamot nung gabing yon. Hindi ko ma-imagine ang kulit na itsura. Iniisip na lang nila dahil siguro sa init kaya ako kinakati. Sabay niya ng kinakamot, kumbaga parang kabilaan na. Ang nakakapagtaka lang po mga paps ay umabot ng ikatlong gabi na ganun lagi ang eksena namin. Inaatake ng sobrang kati ang mga paa ko. At take note, tuwing hating gabi or madaling araw lang ito nangyayari. Kapag buong umaga naman ay wala naman ako nararamdaman at wala din silang nakitang mga pantal or allergy sa akin. Hanggang sa napagkwentuhan ng mga nanay namin ang nangyari sa akin. Nakagulat na parehong-pareho ang experience ng mga kababata ko na kasama ko maglaro noon sa bakanteng lote sa likod ng compound namin. Kaya napagkasunduan na nila kumonsulta dun sa lugar namin na kilalang manghihilot at marunong din magtawas. Hindi siguro siya bumabaho. Oo, nagtatawas. Nung tinawas kaming magkakababata, ay halos pare-pareho ang itsura ng nabuong hugis ng tinunaw na kandila noong nilagay na sa maliit na planggana na may tubig. Kinausap kami nung magtatawas kung saan kami naglaro kaya itinuro namin yung lugar at nung pinuntahan namin ang bakanteng lote, ang sabi niya ay may nasipa daw kami na duwendeng itim na nakatira sa malaking puno ng kaimito. Nagsuob kami doon sa may malaking puno at nagritual siya. Meron siyang binubulong na dasal na hindi namin alam kung anong klaseng lengguwahe yun. Pagkatapos niya mag-alay ng dasal ay parehong ritual din ang ginawa niya sa kanya-kanya naming mga bahay doon sa compound namin. Ayon pa sa kanya ay yun daw ang dahilan kung bakit kinakati ang mga paa namin tuwing gabi dahil nanuno daw kami. Mabuti na lang daw at nasabi sa kanya ng maaga at hindi na lumala pa ang nararanasan namin. Kumbaga ay nakapagbigay na kami ng paumanhin sa mga nilalang na hindi namin nakikita. Effective naman po ang ginawang pagtatawas sa aming mga bata dahil nung gabing yon, wala na kaming naamoy. Joke lang, ay wala na kaming naramdaman na kati sa aming mga paa at nakatulog na din kami ng maayos. Hindi rin makapaniwala ang mga magulang namin sa nangyari nung una kaya nabigyan din sila ng mas malalim na idea tungkol sa mga nilalang na hindi natin nakikita matapos ang pangyayaring yon. Ito lamang po mga paps at maraming salamat po sa pagbabasa ng aking karanasan. Jepoy. Maraming salamat.
Ako, Paps. Ano? Hindi kaya yung nagmumura kay Jepoy? Yun yung ano? Oo, no? Siguro siya yung natapakan, kaya galit na galit. Di ba? Pinagmumura niya yun. Mo, Jepoy Dizon, di ba? Sinipa mo yung bahay namin. Pumunta ka dito sa village namin, di ba? Oo. Sana di ba? Sinabi yun eh. Sana kati-katihin. Hindi, wala naman siya sinabing kati-katihin sa paa. Nakakapagtaka lang doon, no? Kati-kati sa paa, pero ang solusyon, tawas. Magkala yung part niya, no? Dapat ang ginawa nila, nagugas sila ng na may sabon. Baka kasi madudumi lang yung paa eh. Tapos biglang diretso sa tulog. At saka nakakapagtaka doon, yung alam natin na nuno is na nagpapalaki, 'di ba, ng body part. Oo. Ito lang mild lang eh. Siguro lang to. Level 1 na nuno. Level 1 pa lang. Hindi pa rin yung mga nasa level nila Oo. Kumbaga third skill kasi yung pagpapalakihin yung body part. Oo, hindi pa na level 3 pa lang. Kulang pa sa XP. Oo. Parang anong parusa natin diyan? Hindi lang. Ang kaya ko lang kasi dito pakatihin yung paa. Hindi mo ba kaya yung yung pinapalaki yung pinapakati, passive ko lang yan. Sabi niya, sige, pwede na yan. I-apply mo na yan. Anyways, maraming salamat, Jepoy. Maraming salamat, Jepoy Dizon. Natawa ako dyan kasi Jepoy Dizon. yun si Jepoy Dizon. Natawa ako dyan kasi yung kwento mo is about dun sa may kinakate sa paa. Di ba? Medyo related yung susunod na story kasi ang title ng susunod na story ay Kulambo. Oh, para hindi ka makate tuloy. Para hindi ka kagatin ng lamok. Oo, pero tsaka 'di ba, meron bukod doon, meron din mga tao na ang hilig ikuskus yung kulambo sa paa. Nakakita ka na ba ng ganyan? Para makatulog, parang yun yung pampatulog nila minsan eh. Ikaw, ano yung mo? Ano yung weird mo na habit para makatulog? Hindi weird yun. Halos lahat ng lalaki ginagawa yun. Bukod doon. Ako wala. Nung bata ka pa, wala? Wala naman. Nung bata ako, wala. Yung kapatid ko meron. Ano? Parang tinatanggal niya yung nainis ako tinatanggal niya yung, di ba, yung foam, may cover. Tatanggalin niya. Tapos yung paa niya, ginaganong-ganon niya doon. Gusto niya yung texture ng foam. Pero hindi siya foam eh. Alam mo, di ba yung foam may cover pa yan? Ang gusto niya lang, tinatanggal niya yung pinaka-cover mismo. May cover, tapos minsan, di ba, may basta, tatanggalin niya yung pinakalabas na cover, tapos kung ano yung sunod, igaganon niya yung paa niya doon. Okay. Yung parang, yung may tahe, yung parang linen na may tahe doon sa foam. May tahe. Anyways, meron naman yung kapatid ko naman yung kapatid ko yung foam mo na may tahe. Mas masarap higaan ng foam na may tahe. Anyways, yung kapatid ko naman nagkakalikot ng pusod. Hanggang sa ginaganon nung bata pa siya. Ginaganon yung pusod hanggang dun sa umabot na parang nagkasugat tapos na-infect. Tapos ayun, hindi na pinaulit sa kanya. Dati, tinatry ko gawin yun. Yung pag naglilinis. Tapos parang hindi ko alam naisip ko, parang feeling ko, connected ba to sa ibang parte ng katawan ko? Kasi kapag inaano ko siya, may nararamdaman ako sa isa pang parte ng katawan ko. Ako rin, naiirita ako. Na parang, yun? Parang may something na nakakainis, hindi siya masaya. Oo. Para siyang portal eh. Tsaka ba yun? Parang meron ba yung parang meron bang sabihin natin mga spirit na spirit yung pusod na after mong kalikutin bubulungan ka niya na amuin mo. Di ba? Alam mo sa nila? Na? Alam mo ano tawag nila? Ano? Nuno sa pusod. Oo, tama. Feeling ko may ganyan ngayon, Paps. Nuno sa pusod, no? Kasi after mong kalikutin yung pusod mo, tapos nagambala yung mga nuno doon, bigla ka nilang bubulungan eh. Amuin mo. Para hindi mo na guluhin ulit. Pag-amin mo. Oo, nakakatawa doon na kahit alam mo na yung amoy,
Curious ka pa rin. Tapos, ang nakakatawa pa dyan, di ba, kunwari, na naggulo mo na yung nuno sa pusod. Binulungan ka na, amuin mo. Di ba, na ano ka, nabauan. Bubulungan ka ulit, amuin mo ulit. Kulang pa. Amuin mo ulit, no? Anyways, ayan. At may bago na naman kayo nalaman, na ang pusod pala, kapag kinakalikot, merong naguguluhan. Anong tawag doon, Paps? Nuno sa pusod. Nuno sa pusod at bubulungan kayo na amuin niyo yan. Anyways, eto, bago pa ako mapaamoy sa pusod, ikukwento ko na itong kulambo. Sabi niya, nagkaroon ka na ba ng memorya nung kabataan mo na tila nakalimutan mo na at for some reason, nung tumanda ka na, ay biglang may nag-trigger sa memory na iyon. Tapos bigla mong naalala. Wait lang, ano to? Ano tong tinutungkol niya? Actually, meron nga minsan na parang nangyari to nung bata ako, naalala ko siya, tapos siyempre, nakalimutan na, tapos biglang may nangyari, tapos biglang sabi mo, ay, naalala ko nung bata ako, may ganito, may ganyan. Ano yan tawag dyan? Long-term deja vu. Oo, no? Kasi sobrang tagal na eh. No? Parang, for example, may naisip kang kwento na nadumi sa short. Tapos maalala mo, ay oo nga pala, ako rin naranasan ko rin. Pilit ko siyang kinakalimutan pero minumulto pa rin ako ng nung memory na yun. Hindi na maka-CR. Kaya doon na lang sa short. Eto mga tito, maiksing kwento ko nung kabataan ko na bigla na lang bumalik sa memorya ko nung tumanda na ako. Ang taon ay late 90s. Uso pa yung mga lumang bahay na may silong. May silong? May ML na doon? Sa China siguro yan, no? May silong. May silong eh. Panahon pa ng kahirapan sa tulugan, tabi-tabi pa ang mga magulang at anak. Hindi kagaya ngayon na kanya-kanyang kwarto na. Sa memorya na yon, nakaiga kami ng ate ko sa dulo ng kama, tabi ng bintana. Nanay ko sa gitna at ako sa kabilang dulo ng kama na malapit na hagdan pababa ng kwarto. Kagigising ko lang noon na parang sa pakiramdam ko mas nauna akong natulog kaysa sa kanilang dalawa dahil himbing na ang mga tulog nila. Pipikit-pikit pa ako noon din pagmulat ko. Kinilabutan ako dahil sa harap ng mukha ko mismo sa may kulambo. Yung gusot ng kulambo yung mismong yung lola ko na kamamatay lang. Mula ulo hanggang paa, yung gusot ay siya talaga na tila ba na halos mismong nakalutang siya sa kabilang side lang ng kulambo, which is mga 2 feet mula sa mukha ko. Nagets ko na yung pinopoint out niya. Medyo hindi lang clear dito sa pagkakakwento niya. Pero na-imagine ko na nakita niya yung kulambo. Kasi di ba pag sa kulambo, nakasandal ka doon, yung parang babakat yung, kumbaga, imagine mo, may kulambo ka. Yung parang shape. Feeling ko ganun yung nakita niya. Nakita niya sa may kulambo na may nakadagan, tapos nagbuo na image dun sa may lola niyang namatay. Naisip ko si Michael Jackson na ganun. Yung nakasandal. Sakto, ang nag-send kanina ng story is si MJ. Anyways, nakangiti naman siya pero PI talaga. Nagmura siya, Paps. Halos maligo ako sa pawis sa sobrang takot ko. Hila ako ng hila ng kumot ng nanay ko para magising siya. At nung nagising naman siya ay pinagalitan pa ako bago buksan ng ilaw na ang switch ay malapit lang sa side ko. Bumangon ng nanay ko at pagkabukas naman ng ilaw ay talagang biglang nawala ang lola ko. Hinawakan ko pa at ginulo-gulo ko yon. Pero matapos yun ay bumangon na lang ako at tandang-tanda ko pa na nanood na lang ako ng SNBO sa TV. SNBO, no? Sunday night box office. Yung mga sa Channel 7 ito, tuwing gabi nagpapalabas sila ng movie. Na hindi ko alam kung bakit gabing-gabi sila nagpapalabas ng movie. Ito yung reason kung bakit papagalitan pa yung mga bata. After nung pangyayaring to, parang bigla na lang may nangyari sa utak ko. Yung parang nag-skip yung memory mo about this incident. Na parang the next day, normal lang lahat at walang nangyaring ganun ng previous day.
Fast forward to present day. Theory ko para hindi ako magka-trauma, kusa na lang kinalimutan ng utak ko yung pangyayari. Na tila ba yun ang ginawa niyang defense mechanism para hindi ako masiraan ng ulo noong mga panahon na yun. Sa kasamaang palad naman ay biglang vividly naaalala ko na ngayon. Sa sobrang kilabot ko nga, sinimulan ko kasing i-type ang story na ito nung lunch break namin. Graveyard shift kasi ang trabaho ko, around 2 to 3 a.m. Di ko natapos i-type yung story na to. Tinapos ko siya before I head home after my shift. Pero hindi ako dumiretso sa bahay kasi madilim pa. Nagpark na lang ako sa parking area ng isang baseball field para tapusin ang story na to. Wait lang. Baseball field? Andito ka ba? Yung nag-send kaya ng story na to ay wala dito sa Pinas? Kasi nagpark siya sa isang baseball field no? Anyways, sabi niya nga, pumunta daw siya sa isang baseball field. Doon na lang siya tumambay. Doon na lang niya muna pinark yung sasakyan niya. Kasi inaantay niya na magliwanag. Doon na lang siya uuwi kasi since natakot nga siya kasi parang naalala niya yung memory na yun na nangyari sa kanya nung bata pa siya. Ito, imagine vividly mong maalala na nakaparallel sa'yo yung deceased lola mo na nakalutang lang 2 feet away from your face. Ewan ko na lang talaga kung gustuhin mo pang pumikit kahit saglit pag uwi mo sa bahay. Tama nga yung na-imagine natin na parang nakaganon yung alam mo parang nakasandal sa kulambo kaya bumakat yung lola niya. Kaya sa hila ng kumot. Sakto no MJ talaga no? Anyways, meron pa po akong isang story na i-share pero next time na lang. Timeline naman nito nung 4th year college na ako. Salamat mga titos kahit magkakaedad lang tayo. Hahaha. Akala ko, ang sasabihin niya, anyways, meron pa po akong isang story na i-share. Mamaya pagtapos ng baseball game. nandun pa rin pala siya, hindi pa siya umuwi. And hindi niya binanggit kung saan kaya yan, no? Oo. Anyways, kung sino man yung nag-share ng story na ito, kung napapanood mo ngayon itong episode, i-comment mo sa ibaba kung taga saan ka. Kasi naku-curious kami kung saan yung baseball field natin ito. Kasi sa buong buhay ko, wala pa ako nakikita na baseball. Hindi. Sa PUP meron softball. Kaso hindi naman softball field yun Parang, paano ba? Yung sa may oval, hindi ko alam kung anong field yun Soccer ba yun o ano? Ano bang pinagkaiba ng ano? Ano bang pinagkaiba ng softball tsaka baseball? Ewan ko. Akala ko dati malambot yung bola. Hinawakan ko, hindi naman Na literal na softball, no? Tapos di ba may cricket pa? Oo. Maingay sa gabi. Hindi yun. Yung parang baseball din. Cricket. Oo nga, no? Yung flat yung bat niya. Tas may polo pa. Dami pala talaga sports. Pero speaking of pala Paps, nakakatawa ngayon kasi sobrang dami ng sports na na naglabasan na hindi naman nag-i-exist dati. For example, yung alam mo yung parang may ano bang tawag doon, yung vacuum ba yon, yung ganun? Yung ba yung Oo, yung minamap map. Ano yun, di ba? May ganun ba dati? Hindi ko alam Anong tawag doon? Hindi ko rin alam kasi bago siya sa mata ko nung nakakita ko ng gano'n. Yung parang may kailangan ba sakto? Sakto siyang Oo. Di ba? Tapos minamap nila yung paligid, yung gumagawa sila ng friction para mapabagal or mapabilis. Oo. Meron naman ako nakita parang soccer siya, pero daliri lang. Oo. May lamesa lang. Ginawang tek-tek. Ganun. Tapos ganun pa May parang sapatos pa nga Ang alam ko lang yung foosball, yung Ay, hindi pala. Yung ikot-ikot. Ano yun? Yan, 'di ba meron 'yan. Meron talaga 'yan sa mga ang dami mga horror movies na may ganyang eksena. Iba pala yung tinutukoy ko, Paps, parang may mga parang may mga character na ganyan. Tapos yun yung pinangsisipa nila sa bolo. Tapos may goalkeeper din, ganun. Nakakatawa na. Ilan yung naglalaro? Dalawa lang. Dalawa lang din. Kontrolado niya isang team. Parang yung hawakan? Parang ang ruling ata doon, isa lang yung pwedeng hawakan. Isang
character lang yung pwedeng hawakan. Na parang pag hawak ko to, kung sino yung katapat mo dyan, yun lang din yung pwedeng hawakan mo. Pag nakalusot na, hindi mo na pwedeng hawakan yan. Dito ka na ulit sa susunod. Ganun. Nakakatawa nga na parang ang daming sport na naglalabasan na wala naman dati. Sa bagay, dati nga, di ba, hindi naman kino-consider na sports ang ML, ang Dota, mga e-games. Diba ngayon e-sports na sila? E-sports. Well, pwede naman kasi since may naman siya, team, kailangan din naman ng team play, di ba? Pwede din siya i-consider. Kasi ang parang kasing mindset lang natin dati, ang sport kailangan kumikilos ka, pinagpapawisan ka. Pero hindi natin na-consider yung fact na ang chess ay sports din. Nakapawis din naman nila. Nakapawis sa isip nga. Anyways. Ayun. Sige. Ako naman, may share akong kwento. Itong kwento na to, wala to sa nabasa ko to sa ating repository na kaibigan ng horror. Repository ng horror sa Facebook, si Spookify. Hindi ko alam kung nabasa niyo na to. Dati or familiar ko dito. Title nito is Tinder Date. Hindi pa. So yung mga nagti-Tinder dyan at kung ano man mga dating apps, relate relate kayo dito. Ayan. Dati nagganyan ako kaso wala akong makamatch. Ano na? Dati nagganyan ako. Kaso wala akong makamatch kaya na ako na bad trip na ako. Sabi ko pangit tong app na to. Sinisi na lang yung application na pangit to. Hindi siya accurate. Wala akong makamatch. Ayan. So ito. Hi everyone. So based from the title, it's about my Tinder horror date. Medyo magulo ako magkwento but hopefully maintindihan nyo. So here it goes. Call me Aya. I'm studying in a famous university in Intramuros. Nako, mukhang alam ko to ah. Our school is a Catholic school and so I am. And so am I. Catholic school, teka. Catholic school ba kami dati? Okay, sige. L yan? I am actually... Ha? L? Parang feeling ko hindi. Kasi meron... Pwede. Pero meron pa kasing katabing mga school. Kasi sa Lyceum ako dati. So, feeling ko meron pa to. Grabe, nag-effort pa ako. L yan, L. Tapos biglang sasabihin mo lang din ang mo. Ayun. I am actually skeptic and I don't really believe sa mga aswang stories, even sa mga confession na nababasa ko kung saan. But not until ako na nga ang naka-experience. It was Thursday night. I am at my friend's house when I saw her chatting with someone in Tinder. She then told me to try it. So ginawa ko. I installed it and got several matches from some guys in our university. Paano? Ako, tagal ko nang naka-install niyan. Ang tagal mag-match ah. Ba't yung kanya parang hindi sira yung application niya? Sa akin sira. Hindi ko magano not responding. But there's this one guy from a different university na super gwapo talaga. So nilike ko siya and fortunately, nag-match kami. Yan. Puro gwapo. Following, after that, we continued on chatting each other each and every day until napagkasunduan na mag-meet sa Intramuros. By the way, nangyari to lahat last 2019. Andun pa ba ako sa... Oh shit, nasa Lyceum ako niyan nung time na yan. 2019? 2019. So, ayun na nga. 2018... Hindi, 2020 na yung pandemic, di ba? Oo. Yeah, bagong pandemic. So parang alam ko 2016, paano ba? Alam ko 2018 talaga ako nag-start eh. Okay. We agreed to meet Saturday night, 7 p.m. sa Intra. The next day, meet up na. I waited for almost an hour sa guy na ka-meet ko. Let's call him JM. Kanina si MJ, ngayon si JM. Grabe naman mga yan, coincidences yan.
It was past 8 nang dumating siya and medyo asar ako sa kanya kaya di ko siya agad kinausap nung nagkita kami. But he said sorry and insisted to treat me for dinner. So ayun, kumain kami somewhere sa Intra and umikot-ikot kami until nag 10 o'clock na. Umupo kami saglit sa isang bench and usap-usap until nagiging intimate na. But then, wala. I tried looking into his eyes and sobra akong nagulantang. Nakabaliktad ako. Yung image ko baliktad sa mata niya. Di ba dapat gano'n naman? Ang alam ko, dapat talaga inverted ka. Or baka, other way around. Na parang... Hindi, depende. Baka ang tinutukoy niya, nakabaliktad ako. Kasi normally nakabaliktad, di ba? So, okay, gets. Tama yung position niya dun. Napa-atras ako sa super gulat ko. Tinanong niya ako kung bakit. Sabi ko, wala. Tumatawag. Wait lang. Sabi ko, wala lang. And tumingin ako sa paligid, marami-rami pang tao kaya safe pa ako. Tinry ko uli na tumingin sa mata niya and still, baliktad pa rin from the usual. Naalala ko bigla na tumingin sa mata ko na pagbaliktad ka sa mata ng tao, ibang nilalang siya. Nalimutan ko kung engkanto ba or aswang so nagmamadali ako umalis. Sabi ko sa kanya, hahanap lang ako ng CR pero dumiretso na ako ng uwi. After ng pangyayari na yon, nilagnat ako ng ilang araw at di nakapasok sa school. I don't know kung dahil sa takot or dahil may nakadate ako na kakaibang nilalang. Ang ginawa ng lola ko, nagpakulo ng isang buong manok na buhay. Ha? Kawawa naman. Oo, nag-alay. Grabe, no? Sige, mamaya. At yung pinagkuluan, pinainom ako ng 3 kutsara. Oh my God. Grabe, no? Iba-iba yung customs, no? Oo. Ganon daw kasi sabi ng matatanda dati. Pag nagustuhan ka ng ibang nilalang, ganon gagawin. And gumaling naman ako after a week. Kaya sa mahilig mag-Tinder date dyan, mag-ingat kayo. Yun lang. Grabe yun ha. Nagpakulo ng ano. Pero parang, ano kaya no? Diba, kinoconsider na lang natin na kung ano yung nakita niya, baliktad doon sa normal. Oo. Pero kasi, the way na sinulat niya yun, yung nakita daw niya na reflection is baliktad. Oo. Diba, alam ko normally, ganun dapat. Diba? O mali ako ng recall. Basta alam ko ano yan eh. Ang alam ko lang talaga, kunwari ako, nakakita ko ng puno. Ang pasok niyan sa mata ko, baliktad. Baliktad, oo. Oo. Pag ganun eh. Kasi yung naalala kong diagram niyan, yung parang may... Oo, ganun, tapos may parang yung hourglass. Oo, yan. Ganyan, di ba? Pero sa utak ko ata, iaayos niya yung image. Ang hindi ko alam kung, kunwari, may tao na nasa tapat ko, anong itsura niya kapag sinilip niya yung sarili niya sa mata ng isang sa reflection, oo. Kung nakabaliktad ba siya or nakaganon. Diba? Yun ang hindi ko maalala kasi parang ang daming ganyan eh, di ba? Na parang para malaman mo kung aswang ba yung kaharap mo, gawin mo to, gawin mo ganyan. Yung isang pero nakakatakot gawin, di ba? Yung for example, yan yung isa sa sinasabi nila na kapag tiningnan mo daw yung reflection mo sa mata niya, tapos mali yung orientation, aswang. Pero ibig sabihin, kailangan mo makipag eye to eye sa kanya. Nabanggit niya naman 'di ba na usap sila tapos napunta na sa intimate moment na. Baka nung pa-chok-chak na. Pa-chok-chak na. Wait lang, baliktad ako atras. Baliktad ako pabaliktarin din kita mamaya. yun ang pinaka-intimate dun. Isa pang palatandaan yung pag wala dito. Yung filtrum, ito. Paano kung ngongo lang? Alam mo, papunta na ako doon pero pinigilan ko yung sarili ko. Na parang may bumulong. Siguro yung nuno sa pusod. Nuno sa pusod. Don't go there. Tapos ito pa, yung isa pang way, di ba, na naalala ko is yung
kapag may nakasalubong ka, pag lumagpas sa'yo, tingnan mo daw sa gitna ng dalawang legs mo. Yung parang kailangan mong tingnan sa baba. Tapos, may kita mo daw ating totoong form. Tama ba yung pagkakaalala ko? Oo. Pero, tapos di ba parang may kwento pa nga niya na ang creepy kasi pag dungaw niya ng ganun, nakaganon din yung sinilip niya. Nakaganon din yung parang nakatuwad, yung nagkadungawan sila. Rin yun parang yung paniniwala na yan, sa Thailand ganun din Kasi naalala mo yung PMAC na comedy horror? Ginagawa ba nila yun? Ganun nila sinilip yung babae. Kaso comedy yun, nakakatawa na bawat pagsilip may nakaharang na isa. Tapos pag pinapatabi, haharang naman yung isa. Pero naniniwala din sila sa ganyang technique or style. Iba-iba eh. Katulad mo, di ba sabi pakuluan daw ng buhay yung manok. Masyadong brutal. Wawa naman yun. Parang may mga ganyan, ang dami natin ganyan pamahiin, di ba? Isa pa yung sa pundasyon ng building. Yung pupugutan ng ulo yung tawag doon, yung manok, tapos papakawalan agad para kumalat yung dugo. Parang dance of death ang tawag nila. So parang grabe, kawawa naman yung creepy, no? Okay na yun. Hindi ko naman sinasabing okay yun, pero compared dun sa sinasabi nila na bata, tao. Sa bridge sa mga bridge. Kahit nga ata sa mga building, ginagawa daw yan, di ba? Nag-aalay ng dugo. Grabe. Parang imagine mo kung gagawin din nila sa tao yun, yung tatanggalan ng ulo tapos papatakbuhin, no? Patakot yun. Ang creepy nun. Tapos yung nag-hunt na multo dun no? Tumatakbo na walang ulo. Di ba isipin mo pa naman yung takbo mo kapag ganun? Hindi wala yung direksyon. So yun. Wala lang direksyon. Yung parang nagwawala-wala na. Tapos makakita ka ng ganun. Uy, magandang yan. Magandang idea yan para sa isang para sa isang eksena sa isang horror movie. Speaking, yung, alam mo yung takbo sa post house, di ba? Okay, ganun yung takbo dun sa, ang creepy nun speaking of mga ideas sa horror movie, bukas, ito na yung announcement natin. Ito na ang pinakamalupit na announcement. Bukas, meron tayong episode ulit. Yun. Kasi di ba may mga nagsasabi na bitin, sana twice a week. Pero syempre, for this week, since meron tayong special na guest sa episode bukas, meron tayong episode ulit bukas. Kita-kits tayo. Kung ito ay in-upload namin ng 6 p.m. ba? 6 p.m. natin to upload. Friday. 6 p.m. Bukas, Saturday, meron ulit episode na i-upload namin ng same time. Same time ba? Same time. 6 p.m. 6 p.m. So kung nanonood ka ngayon and available ka bukas, 6 p.m., manood ka dahil meron kaming episode ulit. So 2 episodes tayo this week. So, yun ang pinaka-announcement namin. At bukod sa 2 episodes kami ngayong week, meron kaming special guest bukas. Oo, na hindi ko alam kung may idea na ba kayo kung sino siya, pero meron kasi ako nakitang comment na nire-request siya as a guest. Tapos next week abangan nyo kasi baka meron ulit. Malay nyo, 'di ba? Malay nyo meron. At sa mga susunod pang linggo. So, ayun, kaya wag kayong magsawa na sumuport, mag-like. Pero ito, meron tayong magagaranti para sa kanila. Magagaranti natin na every Friday may episode tayo. Oo, tama. Yeah. Every Friday may episode tayo. Kaya sa mga nakikinig sa Spotify ngayon at nanonood sa may YouTube, wag niyo kalimutan na i-like itong video, mag-comment, i-share niyo. Yes. Tapos ano pa ba? Make sure na naka-like kayo sa mga social media pages namin, yung The Red Door Podcast PH sa Facebook and sa Instagram at The Red Door Podcast PH. Tapos sali na rin kayo sa aming community. Yan, tama. Maraming salamat pala dun sa mga active dun sa mga usapan sa GC. Tapos may mga nag-send pa ng picture. Salamat si Chan, di ba? Christian. Si Christian. Yung nag-e-edit ng mga pictures natin. Oo, kasi parang
Trending kasi ngayon yung yung picture Laruan. mo gagawing figure. Di ba? With name, mga ganun. Ginawa niya kami. Ang ganda. Ulit. Gulat nga kami. Ang cute. Maraming salamat. So yun guys, medyo sakto 45 minutes na rin pala tayo. Since meron tayong episode bukas, medyo ika-cut short muna namin tong episode na to. Meron pa tayong madami pang usupan. Marami pa pag-uusapan ngayon. Pero meron ka pa bang gusto i-share? Tito James? Wala naman hindi although bitin sila dito pero don't worry kasi bukas may episode pa ulit. Oo, tama. So yun. Ayun lang. So siguro yun muna for now. Next week tatry naming habaan yung episode. And syempre surprise ulit kung sino yung magiging guest. Oo, tama. Abangan nyo yan. Abangan nyo. Oo, pero syempre for tomorrow, abangan nyo ulit kami 6 p.m. Same time, same channel. Same channel, yes. Ayun. Yun lang guys. Teka, may nakalimutan tayo. Salamat pala dun sa nag-super chat last episode. Meron ata. Sorry, nga pala, meron nga pala. Alam ko meron. Oo, nakalimutan ko kung sino yung nagbigay. Pero tatry kong i-check ngayon kung sino. Tingnan ko. Parang kapag ni-replay mo yung chat, parang hindi siya nagpapakita. Hindi nagpapakita? Nagiging ghost? Nag-ghost. Parang yung funds ng DPW. Pero nakakainis yan. I'm sure alam niyo yan. At nakita nyo ang pinost namin na meme. Oo. Ngayon alam niyo na kung bakit ganun yung... Kung bakit siya kinakabahan. Oo. At bakit siya nakatungo. Kasi nag-jigsaw moment na pala siya. Anyways, banggitin na lang natin ulit yan sa susunod na episode. Oo. Ayun lang. Maraming salamat guys sa panonood ng episode na to. And kita-kits tayo bukas sa susunod na episode ng The Red Door Podcast. Again, my name is Tito Ian Lee. And ako naman si Tito James Zhu. At ito ang The Red Door Podcast PH. Bye. Bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.